Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at sa pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay.
pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Subalit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Subalit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakasama ng lahing ito. Bakit gano'n na lang ang sabi ng Panginoon? Doon sa mga taong dumadagsa, palapit sa Kanya at gustong makinig sa Kanya. Napakasama ng lahing ito. Bakit? Anong kanilang ikinasama? Kasimple. Anong sabi ng Panginoon? Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Anong masama doon? They are looking for signs from heaven. Bakit sila naging masama? Naghahanap lang naman sila ng tanda. Ang totoo, marami silang nakita.
Marami na silang nasaksihan sapagkat ang mga taong ito, ang mga nakasaksi sa maraming himala ng Panginoon, pagpapagaling sa mga may sakit, iba-ibang uri ng sakit. At malamang sila rin yung mga nakakain ng paramihin ni Jesus, ang tinapay at isda. Sila rin ang nakakita kung paano may mga nababagong tao dahil sa pangaral ni Jesus. Ay bakit sila'y naghahanap pa ng palatandaan? Sila'y masama sapagkat naghahanap sila ng palatandaan, hindi para maniwala, sapagkat gusto nila ng palabas. They want a show. Gusto nilang sila'y may mapapanood ng mga himala. Hindi para maniwala. Sabi nga, sa mga taong naniniwala, hindi kailangan ng anumang tanda. Subalit sa mga taong hindi naniniwala, walang tanda ang magiging epektibo. Marahil kuminsan sa atin naghahanap din tayo ng mga palatandaan para lubusan at lumalim pa ang ating pananampalataya. Baka katulad tayo doon sa lahing binabanggit ng Panginoon. Pero anong paliwanag ni Jesus? Anong tanda raw ang ipapakita? Walang ipapakita maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Sino ba itong propetang ito? Ito yung propeta na sinugo ng Panginoon upang magpunta sa Ninive. Ayaw niya. Hindi siya tumupad. Ang ginawa ni Jonas, tumakas. Tinakasan ang Panginoon. Sumakay sa barko. Ayun, ang nangyari sa barkong sinasakyan. Muntik nang lumubog sapagkat lumakas ang unos. Nagkaroon ng bagyo sa dagat. At ang napagkaisahan, ang itapon sa dagat, matapos itapon ang ibang mga bagay, ay itong si Jonas. At ang siya'y itapon, sinasabi sa kwento, siya'y nilulo ng balyena at iniluwa pabalik sa Ninive. Yung kanyang gustong takasan, doon sa ibinalik ng Panginoon. Anong kanyang ginawa sa Ninive? Nangaral. Anong bunga ng pangangaral? Nagbago, nagbalik loob ang mga tao. Bakit naparito si Jesus? Para gumawa ng himala? No. He came to save us. He came to transform us. He came to change us. Naparito siya para tayo magbago sa pamamagitan ng ating paniniwala sa Kanya. At yun ang pinakamagandang palatandaan, pag ang tao nagbabago. Nagbabago saan? Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Nagiging malapit sa Diyos, nagiging mabuting tao, nagiging mapagmalasakit, nagiging mapagpatawad, nagiging maunawain, nagiging matulungin, nagiging matuwid. Pagbabago ng tao ang isang pinakamagandang palatandaan. Na naririto ang Diyos, nabuhay ang Diyos sa piling natin, na dumating ang Diyos sa ating kasaysayan. At yun ang hindi kayang pasubalian, a changed person. At yung pagbabago ay bunga ng pananampalataya kay Kristo. Idalangin natin mga kapatid, na marami pa tayo makitang tanda. Hindi yung mga himalang kagilagilalas, kundi tanda
sapagkat ang tao nagbabago. At ito ang higit na kailangan ng ating bansa, ng ating lahing Pilipino. Pagbabago mula sa pagpapahalaga, pagbabago ng ugali, pagbabago ng pamantayan, pagpapanibago ng takbo ng isip. At yan ang sinisigaw ng taong bayan ngayon. Pagbabago. Sapagkat maraming hindi akma, hindi tugma sa kalooban ng Diyos. At para mangyari iyan, kailangang dumanas tayo sa pinagdaanan ni Jonas, na yun din ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Ano iyon? Kung paanong si Jonas, 3 araw, 3 gabing nasa ilalim o nasa loob ng tiyan ng balyena bago iniluwa sa Ninive. Ang anak ng tao, ganun din. Kinakailangang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay. Para magkaroon ng pagbabago, yan ang muling pagkabuhay, kinakailangan may mamatay. Hindi mamatay ang tao, mamatay yung masama sa atin. Mamatay ang ating lumang pagkatao, ang ating lumang sarili, upang sumibol, umahon ang ating panibagong pagkatao. Hari nawa, maraming pagbabago ang mangyari. Dahil ang tayo natatauhan, dahil tayo nagigising, dahil tayo nagiging mulat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana.
naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, Kami natubos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Devotedly I adore you, truly present underneath this face. All my heart subdues itself before you, since it all before your face and face. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinarya ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula sa ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 na umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 na umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy natin ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating may hirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reserbasyon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.